Hala, umuulan na. Singhal ni Hiraya sa kanyang sarili. Tatakbo na sana siya, ngunit naaalala niyang nakasuot siya ng high heels. Kaya kahit bumuhos ng ulan, naglakad pa rin siya patungo sa silungan. Nang malapit na siya, nadulas ang dalaga at diretso siyang bumagsak sa putikan. Tulong! Sigaw niya, pero sa halip na matulungan, nahila pa niyang isang binata pabagsak kasama niya. Napaka-clumsy mo naman. Imbis tulungan mo ako, pati ikaw nahila ko sa putikan. Ay, wow miss ah. Ikaw pa talagang may lakas ng loob na magalit sa akin. Sino naman nasa tamang pag-iisip na maglalakad sa may putikan ng naka-high heels? Inis na sambit ni Leo habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. Kala ko pa naman malakas ka, wala ka palang silbi. Reklamo ni Hiraya habang nakaupo pa rin sa may putikan. Napansin ng mga katrabaho ni Leo ang dalawang nag-aaway sa may putikan. Kaya kahit malakas ang ulan, ay sinilip nila ito. Ay, wow miss ah. Hindi yan swimming pool. Pre, ang sosyal na mga mayayaman pala ngayon naka-high heels na sa putikan. Tinignan ng masama ni Leo ang kanyang mga katrabaho. Hoy, magsialis nga kayo. Napakibit-balikat lamang ang mga katrabaho niya at bumalik sa trabaho. Inilahad ni Leo ang kanyang kamay upang alalayan ang dalaga na makatayo. Halika na miss, bago pa sila bumalik. Buti na isipan mo naman akong tulungan. Ines na wika ni Hiraya at napairap na lang. Pinakalma ni Leo ang kanyang sarili sa kaartehan ng dalaga at tinulungan siya makatayo. Ngunit muli silang nadulas sa dalawa dahil mali ang naging hakbang ng dalaga. Pumaibabaw si Hiraya sa binata na ikinapula naman ang buong mukha nito. Ano ba yan? Sinasadya mo ba to? Singhal na sambit ng dalaga. Tumayo naman agad si Leo. Miss, sa tingin mo ba talagang sasadyain ko na madulas para pumatong ka sa ibabaw ko? Oo, pwede. Mukha ka kasing manyakis. Bumuntong hininga na lamang si Leo at inilahad niya muli ang kanyang kamay. Ay, halika na nga miss. Baka mamaya madulas ka ulit. Babalik na rin ako sa trabaho. No, thank you. Sure ka ba? Paninigurado ng binata. Oo, ako na. Walang alinlangan na saad ni Hiraya. Kibit-balikat na lamang na tinignan ng binata ang dalaga. Ikaw bahala. Anya, saka iniwan na doon mag-isa si Hiraya. Walang kwenta! Sigaw ni Hiraya sa binata habang naglalakad ito paalis, ngunit hindi na siya narinig dito. Sinubukan tumayo ni Hiraya mag-isa, ngunit muli siyang nadulas. Kaya tinanggal na niyang kanyang heels at naglakad ng nakapaa patungo sa office. Nang makarating na si Hiraya sa opisina, ay naglinis na siya ng kanyang katawan at hinintay ang kanyang ama. Hiraya! Tawag ni Bernard ang tatay ni Hiraya. Dad, ani ng dalaga. Hiraya, this is Leo, ang magiging tour guide mo rito sa minahan. Habang abala ako sa trabaho at gusto mong pumasyal ay tawagin mo lang siya. What? Nabiglang sambit ng dalaga nang makita si Leo. Ang binatang hindi siya tinulungan, kaya napilitan siyang umalis mag-isa sa putikan. Nanlaki ang mga mata ni Leo nang makita ang pamilyar na mukha ng dalaga. Magandang umaga po ma'am. Ako po si Leo, ang magiging tour guide po ninyo sa minahan. Kapag kailangan niyo po ng tulong, ipatawag lamang niyo ako. Anito, bakas sa mukha ng binata ang pag-iwas ng tingin kay Hiraya. Dad! Tatanggihan na sana ni Hiraya ang kanyang ama, ngunit bigla niyang naisipan na makakabawi na siya sa binata sa ganoong paraan. Hello, I'm Hiraya, the daughter of your boss. Nakangising sambit ang dalaga at inilahad ang kanyang kamay. Hinawakan naman ito ni Leo upang makipag-shake hands. Nice meeting you po, miss. Babalik na ako sa trabaho, anak. May iwan ko na muna kayong dalawa. Kapag may kailangan kayo, sabihan mo lang si Leo. Pili ni Bernard sa kanyang anak. Nang makaalis ng ama ni Hiraya, ay halos magsimula na manginig ang katawan ni Leo. Natatakot siya na baka tanggalin siya ng dalaga sa trabaho dahil sa nangyari kanina. Ma'am, sorry po, hindi ko po alam na anak po kayo ni Sir Bernard. Wag po sana ninyo akong tanggalin sa trabaho, miss. Kailangan ko po ang trabaho na to. Paghingi ng paumanhin ni Leo habang nagmamakaawa.
Ngumisi si Hiraya. No worries, it's not a big deal. Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Nakahinga na maluwag si Leo nang marinig yun, pero hindi pa rin siya kampante. Samantalang si Hiraya ay marami ng paraan na naiisip upang pahirapan ang binata. Para sa kahihiyan na kanyang natamo, pagkatapos siya iwanan ng binata sa may putikan. Shall we start now? Saan mo kasi simulang ipasyal dito sa minahan? Nakangising tanong ni Hiraya. But wait, may papagawa muna ako sa'yo. Ano po yun? Inilabas ni Hiraya ang damit niyang puro putik at inabot kay Leo. Ano pong gagawin ko dito, ma'am? Kunot noong tanong ng binata. Ayan yung sabon at Zonrox. Doon muna ng laban sa may banyo. Nakangiting ani Hiraya. Natigilan si Leo. Miss, minero po ako, hindi labandero. Sige na! Itinulak ni Hiraya ang binata patungo ng banyo at inabutan ng maliit na palanggana. Tawagin mo ako kapag tapos mo na yan ha. Meron pa akong ipapagawa sa'yo. Wala ma'am, sabi ng tatay niyo tour guide ako, hindi all-around boy. Reklamo ni Leo. Aba, nagre-reklamo ka ba? Tas kilay na tanong ng dalaga. Hindi po, nagpapaliwanag lang. Good. Dahil kung nagre-reklamo ka, makakarating to kay daddy. Ani Hiraya habang nagpipigil ng tawa. Padabog itong pumasok sa banyo. Minero ako. Ginawa kong labandero. Bulong ng binata habang kinukusat ang damit. Hoy, nagre-reklamo ka ba? Parang may naririnig ako Nako, wala po ma'am. Pilit ng ngiti ni Leo. Bilisan mo dyan. Ayusin mo rin yung mga files dyan sa storage room pagkatapos mo dyan. Wika ni Hiraya at humiga sa sofa habang pinagmamasdan ng binata. Pinipigilan na lamang niyang kanyang tawa habang nakikita na nahihirapan si Leo sa pagtanggal ng mantsa ng mga damit. Makalipas ang ilang minuto ay natapos ng binata sa paglalaba at dumiretso na siya sa storage room. Pagkatapos ng pagiging labandero, ginawa naman akong errand boy. Naiinis na bulong ni Leo sa kanyang sarili habang padabog na nag-aayos. Bigla namang pumasok ang dalaga. Ano tong naririnig kong reklamo? Nabigla naman si Leo at halos mapatalo na sa takot. Ay ma'am, wala po. Sambit niya at tahimik na tinapos ang ginagawa. Tahimik na lang niyang tinapos ang trabaho habang si Hiraya pinipigilan ng tawa sa gilid. Pagkatapos paguri ni Hiraya ang binata buong maghapon, ay dumiretso na rin siyang umuwi upang magpahinga. Sa mga sumunod na mga araw, ay pinahirapan ni Hiraya ang binata. Hanggang sa isang araw, habang nililibot nila Leo ang minahan, napansin ng binata na may mahuhulog na sanga. Biglang nanlaki ang mata ni Leo. Miss Hiraya! Hinila niyang dalaga papalapit sa kanya. Natumba sa ibabaw niyang dalaga nang bumagsak sila sa lupa. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leo habang kinakapa ang braso nito. Namula naman si Hiraya at napatango na lamang. Okay lang ako. Halos mautal-utal niyang sagot. Napansin ni Hiraya ang nahulog na sanga sa direksyon ng kanyang kinatatayuan kanina. Nakahinga siya ng maluwag dahil kung hindi naging alerto si Leo ay baka nabagsakan na siya. Pasensya na't hindi ko muna sinabi sa'yo. Baka sabihin mo sinasadya ko na naman na pumaibabaw ka sa akin. Paghingi ng pasensya ni Leo, umiling naman ang dalaga. Hindi, salamat. Mahina niyang sabi sabay iwas ng tingin. Gusto mo ba ng tubig, miss? Mukhang nasya ka sa nangyari Alok ni Leo. Napansin kasi niya ang panginginig ng kamay ni Hiraya dahil sa takot. Sandali lang, miss. Kukuha muna ako ng tubig Hinawakan ni Hiraya ang braso ng binata upang pigilan itong umalis. Huwag! Hinigpitan niya ang hawak. Huwag mo muna akong iwan. Anya. Napabuntong hininga na lamang ang binata at nanatili sa tabi ng dalaga. Napansin ni Leo na hindi pa rin kumakalma si Hiraya. Dahan-dahan niyang tinapikan likod ng dalaga para kahit konti, mawala ang takot ito. Makalipas ang ilang minuto, ay naging okay na rin si Hiraya at ipinagpatuloy na nila ang paglilibot sa minahan. Maraming salamat ulit, Leo Pasalamat ang dalaga. Namumula pa rin ang kanyang pisngi. Wala yun, ma'am. Napansin ko lang po na nahulog yung sanga kasi nasa itas ng puno yung isa sa katrabaho ko.
Kaya dapat mag-ingat po kayo kapag mag-isa kayo naglilibot sa minahan. Baka hindi niyo mapansin na may nagpuputol pala ng sanga ng puno sa taas. Wika ni Leo. Nagpahatid ang dalaga sa opisina ng kanyang ama upang magpahinga. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit na bumabalik ang itsura ng binata sa utak ng dalaga. Mapupula ang labi niya, matangos ang ilong, at ang ganda ng mga mata niya na kulay brown. Napakagwapo pala niya. Bulong ni Hiraya. Kinurot niya ang kanyang sarili upang matigil ang kanyang pagpapantasya. Tumayo si Hiraya mula sa kanyang pagkakahiga sa sofa at tinapos ang trabaho na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na rin ang dalaga at nagpahinga. Sa mga sumunod na mga linggo ay napansin ni Hiraya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso tuwing nakikita niya ang binata. Sinimulang iwasan ng dalaga si Leo, pero mas lalo lamang siyang nahuhulog sa binata. Habang nagpapahinga sa silong ng puno si Leo at Hiraya, hindi na maiwasan ng dalaga na magnakaw ng sulyap sa binata. Leo, mahinang tawag niya sa pangalan ng binata. Ano yon? Tanong ni Leo. Bumuntong hininga si Hiraya at pumikit. Gusto kita. Ano? Kunot noong tanong ng binata. Namula naman si Hiraya at biglang tinakpan ng kanyang bibig. Wala yon. Bigla siyang nahiya. Narinig ko yun. Gusto mo ko? Tanong ni Leo at marahan na hinawakan ng kamay ng dalaga. Gusto rin kita, Hiraya. Matagal na. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyong nararamdaman ko. Tanging pwede ko lang gawin ay tignan ka mula sa malayo. Dahil natatakot ako na baka hindi mo ako magustuhan. Marahan niyang hinalikan ng mga kamay ng dalaga. Tinignan ni Hiraya diretsyo sa mata ang binata. Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay ng tao, Leo. Kapag naramdaman kong mahal kita, hindi ko dinidiktahan ng puso ko. Gusto kita, mahal kita, Hiraya. Ani Leo. Mahal din kita, Leo. Tugon ni Hiraya habang nakatitig sa binata. Ang kanyang mata ay punong-puno ng pagmamahal. Marahang hinawakan ni Leo ang pisngi ng dalaga at unti-unti niyang pinagtagpo ang kanilang mga labi doon. Matagal nilang pinagsaluhan doon ang isang napakainit na halik hanggang sa unang sumuko si Leo. Kinontrol niya ang sarili dahil baka kung ano pang sunod na mangyari sa kanila ni Hiraya. Halos masira ng zipper ng pantalon niya dahil sa naninigas niyang pagmamahal doon. Napakaganda pa naman ng dalaga at talaga namang napakabango nito. Nag-usap na lamang ang dalawa hanggang sa dumilim at umuwi na upang magpahinga. Sa mga sumunod na mga linggo, sinimulan ng binata na ligawan ng dalaga. Halos araw-araw dinadala ng bulaklak ng binata si Hiraya. Ang bango naman itong bulaklak. Nakangiting ani Hiraya habang inaamoy ang binigay sa kanya ng binata. Napangiti naman si Leo nang makitang nagustuhan ng dalaga ang ibinigay niya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Hanggang ngayon kasi ayaw mo pa rin sabihin sa akin kung ano yung paborito mong bulaklak eh. Para sa susunod, yun na lang sanang bibilin ko. Isinabi ko naman sa'yo na hindi mo na ako kailangang bilhan palagi eh. Okay na yung once a week. Pabirong sambit ni Hiraya. Umupo ang binata sa tabi ng dalaga at marahan niya itong pinagmasdan. Bigla namang natahimik si Hiraya. Leo, sinasagot na kita. Anya. Ano? Wala sa sariling wika ni Leo. Sinasagot na kita. Niyakap agad ang binata si Hiraya at hinalikan nito sa labi. Namula naman ang dalaga at napaiwas ng tingin. Akala ko 1 taon bago mo pa ako sasagutin eh. Pero willing naman ako maghintay kahit 1 dekada pa. Pabirong saad ni Leo. Hinampas naman ng mahina ni Hiraya ang braso ng binata. Ikaw talaga, nagbibiro ka ng ganyan. Pero kapag 1 dekada bago kita sumagot, baka umiyak ka na. Aba, binibiro mo talaga ako ah. Kasi naman nagsasabi ka ng mga ganyan. Akala mo naman talaga'y kaya mo. Napatawa naman si Leo sa naging reaksyon ng dalaga. Ang cute mo, pakis nga. Walang alinlangan na hinalikan ng binata ang pisngi ni Hiraya, dahilan ng kanyang pamumula. Kanina mo pa ako ninanakawan ng halika. Ines sa sambit ng dalaga.
Bakit? Bawal ko bang halikan ng girlfriend ko? Tas kilay na tanong ni Leo. Napailing na lamang si Hiraya. Hindi naman sa ganun, anya. Pero kasi syempre, nabibigla ako. Dagdag pa niya, bakas ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa kilig. Mahal kita, Hiraya. Mahal din kita, Leo. Marahang hinalikan ng binata sa noo ang dalaga. Ipinatong ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ni Leo habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Makalipas ang ilang minuto ay oras na ng uwian. Kaya nagpaalam na sila sa isa't isa upang umuwi at magpahinga. Kinabukasan, maagang pumunta si Hiraya sa minahan. Nabanggit kasi sa kanya ni Leo na tuturuan siyang magmina ng binata. Ano yan suot mo? Natatawang saad ng binata at tinignan ng dalaga muna pababa hanggang paitaas. Tinignan ni Hiraya ang kanyang suot na damit. Bakit? Ano bang mali sa suot ko? Tas kilay niyang tanong. Sino magsusuot ng all white na dress para magmina tsaka sunglasses? Madilim na nga sa loob tapos nakasalamin ka pa. Ano na lang ba makikita mo? Tura ni Leo sa kanya. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin. Singhal ni Hiraya. Natawa naman si Leo sa sinabi ng dalaga. Akala ko naman hindi na kailangan pa sabihin sa'yo, lalo't ang pamilya niyong may-ari ng minahan. So, cancel muna. Wika ng dalaga. Halika nga rito. Hinila ng binata si Hiraya patungo sa isa sa mga locker room at pinahiram ng kanyang damit pantrabaho. Kinuha naman agad yun ni Hiraya at nagpalit. Ngunit paglabas niya ng banyo ay nagmukha ni siyang batang yagit sa suot ang damit ng tatay niya. Bakit kasi ang laki-laki mo? Di tuloy sa akin kasya. Inis na sambit ng dalaga. Paano mo naman nalaman na malaki to? Pero kahit sobrang laki pa nito, siguradong kasya to sa'yo. Promise. Makahulog ang ani Leo na may pakindat-kindat pa. Inosenteng napatingin sa kanyang dalaga. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Umaandar na naman yata yung pagkamanyak mo dyan. Tulungan mo na nga lang ako dito. Oo na po. Hinila ng binata si Hiraya papalapit sa kanya at itinali ang damit upang komportabling makagalaw ang dalaga. Okay na ba? Ayan, nagawa na ng paraan. Sa susunod kasi magpataba ka na para hindi maluwag sa yung mga damit. Hindi ko kailangan magpataba. Kapag hindi kasya, edi bibili na lang ng bago. Spoiled brat ka talaga ng tatay mo. Pabirong wika ni Leo. What? Wala, Miss Petite. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Tinuruan ni Leo ang dalaga kung paano magmina ng ginto. Namangha si Hiraya kung paano yon kinukuha. Makalipas ang ilang oras, ay natapos na rin ang oras ng trabaho. Nagtungo silang dalawa sa malapit na falls at doon nagpalipas ng oras habang kumakain ng dinalang pagkain ng binata. Ang hirap din pala ng trabaho niyo, no? Tapos ang init pa sa loob ng minahan para ako niluluto. Anang dalaga, ngumiti si Leo. Ganito talaga ang buhay namin. Kung anong trabahong meron, pinapatos namin. Mahirap ang buhay sa bundok at mahirap makahanap ng iba. Wala rin kaming karapatang magreklamo. Hindi naman kami matatanggap kung wala kaming natapos. Ganun ba? Pasensya na. Napabuntong hininga na lamang si Hiraya nang marinig yon. Hindi niya alam na mahirap pala ang pinagdadaanan ni Leo. Dahil buong buhay niya, sinigurado ng kanyang ama na komportable ang kanyang buhay. Iniba naman agad ni Leo ang usapan at itinuro ang magandang tanawin sa kanilang harapan. Alam mo ba na wala masyadong nakakaalam nitong falls? Lalo na protektado to ng baryo. Kasi kapag nalaman to ng mga turista, siguradong sisirain lang nilang ganda ng kalikasan. Hayaan mo, this would be our own little secret. Pabirong ani ng dalaga. Nanatili muna sila doon sa may tabi ng falls hanggang sa dumilim. Kinabukasan, hinanap ni Hiraya ang binata dahil nais muli niyang sumama sa minahan. Nais niyang manood sa mga minero kung paano magmina ng ginto. Mabuti naman at hindi mo na ginawang fashion show ang pagpunta mo rito sa minahan. Biro ni Leo sa dalaga. Umirap naman si Hiraya. Puro ka naman pangasar. Tara na. Ani Leo at kinuhang itak. Saan ka pupunta? Hindi naman dyan yung direksyon patungo sa minahan ng ginto Magpuputol muna ako ng mga puno. Pagkatapos, dediretso na rin tayo sa minahan. Paliwanag ng binata. Hindi ba pwedeng dumiretso na tayo doon? Tumingin ang binata kay Hiraya at taas kilay na tinanong.
Gusto mo bang sumama o ayaw mo? Sungit mo naman. Ikaw naman, Miss Reklamadora. Pang-iinis ng binata at nagsimula ng maglakad. Sinundan naman agad siya ni Hiraya. Nang makarating na sila sa likod ng minahan, ay minarkahan na ng binata ang puno na kanyang kailangang putulin. Sigurado ka bang kaya mo yan? Nakapamewang na tanong ni Hiraya. Ngumisi si Leo. Kaya ko to, pero ikaw baka matumba ka sa takot. Excuse me, marunong ako no? Sagot ni Hiraya, sabay agaw ng helmet na baliktad niyang sinuot. Natawa si Leo. Una palang mali na. Fashion to! Depensa niya. Sinimula ni Leo ang pagputol. Gumilid ka muna, delikado to. Pero matikas ang ulo ni Hiraya. Lumapit pa ito lalo. Gusto ko makita. Nagsimulang gumalaw ang puno. Leo! Sigaw ng dalaga. Hinila siya ni Leo palayo habang sabay silang nadapa sa putikan. Bumagsak ang puno sa eksaktong direksyon kung saan nakatayo si Hiraya kanina. Matigas talagang ulo mo. Ani Leo at pinagpagan ng damit ng dalaga. Napatingin si Hiraya sa puno tapos kay Leo. Okay, ikaw na magaling. Ngumiti si Leo. Sabi ko na eh. Sandaling natahimik ang binata. Tapos napatingin si Leo sa itsura ni Hiraya. Punong-puno ng putik ang mukha. Hindi na napigilan ng binata na matawa sa itsura ng dalaga. Ano nakakatawa? Kunot noong tanong ni Hiraya. Tignan mo nga yung sarili mo, para kang chocolate cake na nahulog. Natatawan tura ng binata. Leo! Inisasambit ng dalaga at sinimulang paghahampasin ng binata. Hinabol ni Hiraya ang binata habang tumatawa siya ng tumatawa. Pagkatapos nila magharutan doon, ay itinuro ng binata kay Hiraya ang pinakamalapit na changing room para makapagpalit ang dalaga. Dumiretso na agad sila sa may minahan ng ginto. Nasa pinakadulo na ba tayo kaya may mga cart dito? Tanong ni Hiraya pagkatapos silang maglakad ng napakalayo. Tumingin si Leo sa dalaga. Oo, kailangan na ng cart para ilabas ang namina na ginto, lalo na hindi naman kayang buhatin lahat. Sa tagal kong bumibisita sa iba't ibang minahan ni Daddy, ngayon lang ako nakakita ng cart. Ani Hiraya habang pinagmamasdan yun. Napatigil naman si Leo sa kanyang ginagawa. Bakit naman? Normally kasi hanggang entrance na lang ako pinapasyal ng mga nagiging tour guide ko. Kasi delikado raw kapag sa masyadong malayo na. Baka biglang mag-collapse yung tunnel at basta kami sa loob. Alam mo na, OA sila kaya ganun. Kibit balikat na paliwanag ni Hiraya. At least ngayon nakita mo. Nakangiting sambit ni Leo. Diyan ka lang muna, magtatrabaho lang ako. Dagdag ng binata. Pinagpatuloy niyang kanyang trabaho. Habang si Hiraya pinagmasdan ng cart at pinaglalagyan ng mga ginto, sinubukan niyang sumakay at nagkasya siya. Nabigla na lamang ang dalaga nang biglang gumalaw ang cart dahil meron yata siyang napindot na switch. Leo! Sigaw ni Hiraya habang nanginginig dahil sa takot. Hindi niya alam kung paano pahintuin ang cart. Hiraya! Nang makita ng binata na mabilis na umaandar ang cart, dali-dali siyang tumakbo para habulin ito. Mabuti na lamang at mabilis siya. Nahabutan niya si Hiraya at walang masamang nangyari sa dalaga. Okay ka lang ba? Natatawan tanong ni Leo habang inaalalayan na bumaba ang nanginginig na dalaga. Umiling si Hiraya. Hindi! Anitong halos maiyak na. Bakit ka umiiyak? Kala ko pa naman nag-enjoy ka sa rides mo. Pabirong saad ng binata habang pinipigilan ng kanyang sarili na tumawa. Napaiyak na lamang si Hiraya sa mga braso ng binata. Kasalanan mo to! Mahinang wika ng dalaga at hinampas ng mahina si Leo. Para kang bata kasi kung san-san ka nalang sumasakay. Anang binata. Hindi ko naman alam na gagalaw pala yun eh. Pagrarason ni Hiraya. Ngumisi si Leo. Lahat naman ng sinasakyan ay gumagalaw talaga. Napatingin ng dalaga kay Leo at hinampas siya nito. Ewan ko sa'yo, bastos ka talaga. Napakadumi naman ang utak mo. Natatawang saad ni Leo. Humiwalay si Hiraya mula sa binata at pinunasan ng kanyang mga luha. Puro ka kasi kalokohan. Anya. May gusto ka pa bang sakyan? Makahulugan tanong ni Leo. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Sige, pero ayoko na kung ano-anong ginagawa mo ah. Manatili ka lang sa tabi ko. Para kang batang nakawala sa zoo sa kakulitan mo eh.
Sambit nitong napailing na lamang. Halika na, bumalik na tayo sa pwesto natin kanina. Napatango na lamang si Hiraya at tahimik na sinundan ng binata. Tahimik lamang na umupo ang dalaga sa tabi ni Leo. Kinabukasan, muling sumama si Hiraya sa minahan upang makasamang kanyang nobyo. Ngunit dahil sa insidente kahapon, ay nais ni Leo na magsuot ng helmet ang dalaga upang makasigurado na safe siya. Ang baho naman ito, reklamo ni Hiraya nang amuyin ng isa sa mga helmet. Natawa naman ang binata sa naging reaksyon ng dalaga. Bakit kasi aamuyin mo yan? Natural mabaho na yan dahil hindi pa nga nalalaban. Tsaka kung sino-sino gumagamit niyan. Wala ba kayong proper hygiene? Sambit ni Hiraya. Tignan mo nga kung anong itsura ko ngayon. Para na akong baboy na nagpagulong-gulong sa sarili niyang dumi. Dahil nagmimina kami sa loob. Sa tingin mo ba maiisip pa namin yan? Taas kilay na tanong ng binata. Gusto mo yata bawat pukpok namin sa mga bato mag-disinfect kami. Ew, you're funny. I mean, you're trying to be funny, right? But you're not. Ines sa sabit ni Hiraya at umirap habang isa-isa niyang inaamoy ang helmet. Halata sa reaksyon ng dalaga na halos masuka na siya sa mga amoy ng helmet. Napapailing na lamang ng ulo ang binata habang natatawa sa naging reaksyon ng kanyang nobya. Ito na lang gamitin mo, alam ko talaga mangyayari to. Inabot ng binata ang helmet. Kahit amuyin mo pa yan ng paulit-ulit, mabango yan. Huwag kang mag-alala, nilinisan ko yan. Anya. Inamoy ni Hiraya ang helmet at mabango na. Ay, mabuti naman. Anya, saka sinuot ang helmet sa kanyang sariling ulo. Para kang bata, ang laking tignan sa'yo. Natatawang saad ni Leo. Napakalaki kasi ng ulo mo. Inesasaad ang dalaga habang nahihirapang i-adjust ang helmet. Totoo yun, talagang parehas na malaki tong ulo ko. Ikaw talaga kahit kailan napakabastos mo talaga. Inesasambit ni Hiraya at kinurot ang binata. Natawa na lamang lalo si Leo sa naging reaksyon ng dalaga. Dumiretso na sila sa loob ng minahan upang magsimula na magtrabaho ang binata. Makalipas ang ilang oras, ay napansin ni Leo na may tumutulong tubig sa dingding ng tunnel at agad niyang naisip na umuulan sa labas. Isang delikadong senyales dahil ang tubig ay maaaring magpahina sa lupa at magdulot ng pagguho ng tunnel. Tumigil siya sa trabaho at nagpa siyang lumabas agad bago pa lumala ang sitwasyon. Halika na Hiraya, lumabas na tayo. Ani Leo at hinila palabas ng tunnel ang dalaga. Paano mo nalaman na umuulan na sa labas? Kunot noong tanong ng dalaga habang pinagmamasdan ng malakas na buhos ng ulan. Napatingin ang binata kay Hiraya. Gusto mong maligo sa ulan? Sure! Nakangiting saad ng dalaga. Basta ikaw yung kasama ko. Dagdag pa niya. Sinuong nilang dalawa ang ulan habang papunta sa isang kamalig doon. Ngunit habang tumatakbo sila, ay nadulas ang binata at unang tumama ang kanyang mukha. Anong lasa? Masarap ba? Pangaasar ng dalaga. Halika dito! Ani Leo at hinilang dalaga papunta sa kanya. Agad namang umiwas si Hiraya. Isasama mo pa ako dyan sa putikan. Halika para makahuli ka rin ng palaka. Biro ni Leo. Ano? Napasigaw ang dalaga at napatalon. Dumiretso siyang pumaibabaw sa binata. Nasaan? Nasaan yung palaka? Natatakot niyang saad. Wala, weak ka pala eh. Simpleng palaka, takot ka na. Natatawang biro ni Leo na napaupo na lang sa putikan. Tinignan ng masama ni Hiraya ang binata. Eh ikaw naman mukha kang tain ng kalabaw. Tignan mo nga sa isang pwesto pa kayo naliligo. Ha? Kunot noong tanong ni Leo. Doon niya lang napansin na meron palang kalabaw sa kanyang tabi. At nasa kanyang mukha ay dumi pala ng hayop. Inamoy ni Leo ang kanyang kamay. Abaho! Mabaho ka naman talaga! Biro ni Hiraya sa binata. Marahan tumayo ang binata at dumakot ang dumi ng kalabaw upang ipuna sa dalaga. Halika rito para dalawa tayo. Tinatawanan mo ko eh. Kadiri ka talaga! Tura ni Hiraya habang tumatakbo palayo sa binata. Parang mga batang nagabulan at nagharutan ng dalawa doon sa gitna ng putik. Nang mapagod ay saka lamang sila nagpasyang dumiretso sa banyo upang maglinis ng kanilang katawan. Kinabukasan ay day off ng binata. Pumunta ng bayan ng dalawa upang mamasyal.
Iyon ang unang pagkakataon na nakagala si Hiraya sa bayan pagkatapos ng 3 buwan na pananatili nila sa itaas ng bundok. Ang ganda pala dito, namamanghang-ani Hiraya dahil iba talaga ang ganda ng probinsya. Binilisan ni Leo ang kanyang paglalakad upang makasunod sa dalaga. Dahan-dahan lang Hiraya, anya. Makalipas ang ilang minuto ay napagod na sa pamamasyal si Hiraya. Nagpahinga muna sila doon sa may plaza. Leo, pasensya ka na ha. Nakayukong saan ng dalaga. Tumaas naman ang kilay ni Leo. Hindi niya kasi maintindihan ang naisabihin nito. Bakit naman? Bumuntong hininga ito at tumingin sa malayo. Pasensya na kasi, hindi ko masabi sa tatay ko na may relasyon tayo. Hindi naman kita gustong itago pero wala rin ako magagawa eh. Lalo na't ayaw ko na matapos agad ang relasyon natin. Kasi hindi naman niya ako papayagang makipagrelasyon eh. Paliwanag nito. Ano ka ba naman? Yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano na. Naunawaan ko naman yun Hiraya. Nakangiting wika ni Leo at marahang hinawakan ng kamay ng dalaga. Sana hindi ka magsawang mahalin ako Leo. Akala ko magiging boring ang buhay ko dito sa probinsya at tanging pader na naman ang magiging kaibigan ko. Pero nang dumating ka, binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Sambit ni Hiraya. Marahang hinalikan ni Leo ang kamay ng dalaga. Hindi man tayo nagkaroon ng magandang simula, pero pinapangako ko sa'yo na hanggat nandito ako, sasamahan kita sa lahat ng kalokohan mo. Mamahalin kita at poprotektahan. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Napakaswerte ko dahil nakilala kita. Napangiting sabi ng dalaga. Bakas sa kanyang mga mata ang lalim ng pagmamahal na mayroon siya para sa binata. Sana hindi ka magsawang mahalin ako. Hindi ako magsasawa. Ani Leo. Marahang ipinatong ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ni Leo habang pinapanood nilang palabas na nasa malaking screen doon sa bayan. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdaman dalaga ng pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Ang alam lang niya ay mas lalo siyang nahuhulog sa binata. Pagkatapos ng mahigit 1 oras ay natapos ng palabas. Gusto mo pumunta tayo sa may ilog? Tanong ng binata. Napansin niya kasi na naboboring ng dalaga. Hindi pa ba tayo uwi? Tanong ni Hiraya. Hindi, gagala pa tayo. Pero kung gusto mo na umuwi, pwede naman. Sambit ng binata. Tumayo si Hiraya mula sa kanyang kinaupuan at hinilang binata. Halika na pala. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang mga kamay ng dalaga. Maganda rito, hindi ba? Sariwang hangin at tahimik, malayo sa gulot ingay ng paligid. Napatingin ang dalaga kay Leo. Pares lang naman sa bundok sariwa rin ang hangin doon at tahimik. Anya. Oo, pero ibang pakiramdam dito sa bayan. Kapag naroon ako sa bundok, naalala ko yung trahedya na nangyari sa aking ama. Namatay siya habang nagtatrabaho sa minahan. Sambit ni Leo, ramdam sa boses niya matinding pangungulila sa kanyang magulang. Napatigil si Hiraya sa kanyang kinakain at mahigpitan niya ang binata. Nandito lang ako, hindi kita iiwanan. I know that it's been hard for you na wala ng magulang mo. But always remember that you have me now. Alam ko naman na hindi mo ako iiwan eh. Ganun mo, katindi na pinaramdam sa akin ang pagmamahal mo. Wika ni Leo at pilit na ngumiti. Mahal kita Leo. Mahal na mahal din kita Hiraya. Marahang hinawakan ni Leo ang mukha ng dalaga. Dahan-dahan niyang pinagtagpo doon ang kanilang mga labi. At habang nakaupo sa gilid ng dagat, ay muli nilang pinagsaluhan ang isang masarap at mainit na halik. Makalipas ang ilang araw, ay halos bihira na magkita ang dalawa. Naging abala na si Leo sa pagtatrabaho sa minahan. Kaya nang malaman ni Hiraya na kaunti na lang ang gagawin ng binata ng araw na yon, ay pinuntahan niya si Leo. Para saan to? Tanong ni Hiraya nang inabutan siya ng vest at helmet ang binata. Akala ko ba gusto mong manood ulit kung paano magmina ng ginto? Kunot noong tura ni Leo. Tumango ang dalaga. Para sa akin to? Pinakustomize ko na yan para may magamit ka. Reklamador pa naman ang girlfriend kong maganda. Ani Leo at marahang sinuot ang helmet sa ulo ni Hiraya. Ngunit tabigla siya dahil maliit ang helmet sa dalaga. Ang liit lumaki ba ang ulo mo? Ang sama talaga ng ugali mo. Nung una sabi mo maliit ako, ngayon naman malaki na. Mabuti na lang alam kong mag-adjust nito.
Umiiling na sambit ng binata. Pagkatapos sila magsuot ng protective gears, ay nagtungo na sila sa loob ng minahan. Nasa tabi lamang ni Leo ang dalaga at masaya siyang pinapanood ito. Makalipas ang ilang oras ay lunch break na, kaya nagtungo sila sa pinakadulo ng minahan upang kumain. Ikaw, kung ano-ano yung pinapasot mo sa akin ani Hiraya at mahinang kinurot sa tagiliran ng binata. Kumain ka na nandyan, saad ni Leo. Makalipas ang ilang minuto ay natapos sa silang kumain. Maraang inihilig ni Hiraya ang ulo niya sa balikat ng binata, saka ito niyakap. Mahal kita, Hiraya. Mahal din kita, Leo. Nagkatitigan doon ang kanilang nag-uusap na mga mata. Maya-maya pa ay unti-unting tinawid ni Leo ang pagitan ng kanilang mga labi hanggang sa naglapat yun. Kapwa sila hinihingal nang matapos ang mainit na halikan. Hiraya. Biglang nanlaki ang mata ng dalaga sa pamilyar na boses at tinulak palayo si Leo. Dad! Ani Hiraya. Bakas sa kanyang boses ang takot. Nilapitan siya agad ni Bernard, ang tatay ng dalaga. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakikipaghalikan sa lalaking ito? Dad, I can explain. Tura ni Hiraya. Napansin ni Leo na nanginginig ng mga kamay ng dalaga. Sir, ako na po yung magpapaliwanag. Huwag po kayong magalit sa anak niyo, kasalanan ko po lahat. Sabi ko, tour guide ka ng anak ko. Kung alam ko lang na you would take advantage of her, hindi sana ako nagtiwala sa'yo. Ikaw ang pinili ko dahil halos magkalapit lang kayo ng edad at may tiwala ako sa'yo, Leo. But seeing the sin, I'm disappointed in you. Galit na sa ni Bernard. Sir, mahal ko pong anak niyo. Paliwanag ng binata. Marahan pa itong lumuhod sa harapan ng tatay ng dalaga. Pero sinabuyan lamang ito ni Bernard ng malamig na tubig sa mukha. Mahal? Kung mahal mo siya, ilalayuan mo ang anak ko. Lumapit si Hiraya sa binata upang punasan ang mukha nito. Are you okay, Leo? Tanong niya habang si Leo ay nanatiling nakaluhod sa harapan ng kanyang ama. Halika na, Hiraya. Tawag ni Bernard sa kanyang anak at kinaladkad ito. Kung iniisip mong kapakanan mo, Leo, mas mabuti pang layuan mong anak ko. Dahil sa susunod na makita tayo ay hindi na ako magdadalawang isip na saktan ka. At kung gusto mong manatili sa trabaho, mas mabuting sumunod ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Naikuyom ni Leo ang kanyang mga palad at nilunok ang kanyang pride. Opo, sir. Maamo niyang saad at umiwas ang tingin sa dalaga. Leo! Naiiyak na sambit ni Hiraya, ngunit kinaladkad na siya ng kanyang ama pauwi. Nang makauwi na sila ay nagkulong si Hiraya sa loob ng kanyang silid. Hindi niya pinansin ang ama kahit ilang beses na itong kumatok sa kwarto niya. Walang humpay ang ginawa niyang pag-iyak doon hanggang sa nakatulog na lamang ang dalaga. Kinabukasan ay nagtungo siya sa minahan upang kausapin si Leo. Nang makita niyang binata ay agad siyang lumapit dito, ngunit iniiwasan siya ng binata. Leo, please kausapin mo ko, nagmamakaawa na ako sa iyo. Pagmamakaawa ni Hiraya sa binata at lumuhod sa kanyang harapan. Bumuntong hiningang binata at hinila si Hiraya sa likod ng minahan. Ano bang kailangan mo? Hindi pa ba malinaw sa sinabi ni Sir Bernard na layo na kita? Parang patalim na tumutusok sa puso ng binata ang bawat salitang binibitawan niya sa dalaga. Ayoko na magkaroon ng kahit anong connection sa'yo, Hiraya. Kaya please lang, don't make a fool out of yourself. Matuto ka naman makiramdam sa paligid mo. Akala ko ba mahal mo ko, Leo? Pero bakit ayaw mong ipaglaban ang relasyon natin? Naiintindihan mo na kailangang patago ang relasyon natin. Pero nung nalaman na ni Daddy ang tungkol sa atin tatalikuran mo na ako? Ganyan ba tinatawag mong pagmamahal? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ng dalaga doon. Mahal, hindi ako mapapakain ng pagmamahal ni Raya. Kailangan ko itong trabaho na to. Kaya pwede ba itigil na lang natin to? Sana respetuhin mo kagustuhan ko. Kuyom ang kamaong pakiusap ni Leo sa dalaga. Sinimulang hampasin ni Hiraya ang dibdib ng binata. Sabihin mo mahal mo ko, Leo. Say it, please. I want to fight for our relationship. Mahal mo ko, di ba? Luha ang pagmamakaawa niya. Hindi na kita mahal, Hiraya. Hindi ako naniniwala, Leo. Ipaglaban natin ang relasyon natin. Huwag mo akong iwanan. Di ba nangako ka sa akin?
Di ba sabi mo hanggang dulo na tayo? Nasaan na yung mga pangakong yon? Tanong ng dalaga. Magtira ka naman ng konting dignidad sa sarili mo, Hiraya. Ani Leo at iniwanan na siya doon. Napaupo na lamang si Hiraya sa lupa. Leo, please! Naiwang mag-isa doon si Hiraya. Hindi niya labis paintindihan kung bakit ganun kabilis magbago ang binata. Sa tindi ng sakit at dulot ng paghihiwalay nila ni Leo, ay bigla na lamang nagdilim ang paningin ng dalaga hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Ang sekretary ng kanyang ama ang naghatid sa kanya pabalik sa kanilang temporary na bahay. Ilang araw hindi lumabas si Hiraya sa loob ng kanyang kwarto. Nawalan siya ng ganang kumain at halos wala siya sa kanyang wisyo kapag kinakausap siya ng ama. Hanggang sa isang araw ay nagpasya si Hiraya na hindi pwedeng ganoon na lamang siya. Muli siyang naglakas ng loob na bumalik ng minahan upang kausapin si Leo. Leo, pwede ba kita makausap? Tanong ni Hiraya at hinilang binata sa may gilid. Busy ako, Hiraya. Singhal ni Leo at bumalik na sa trabaho. Pinagmasdan na lamang ito ng dalaga habang naglalakad papalayo. Nagulat siya nang may babaeng kinausap ang binata. Masaya pang nakikipagtawanan si Leo dito. Leo! Inesasambit ni Hiraya. Muli niyang hinilang binata sa gilid. Bakit ba? Galit na tanong ni Leo. Napakuyom na lamang ito ng kamay. Pinipigilan ng sarili na yakapin ng dalaga. Bakit mo kausap yung babaeng yun? Akala ko ba babalik ka sa trabaho? Bakit nakangiti ka pa habang kausap siya, ha? Tura ni Hiraya. Bakas sa kanyang boses ang lungkot at hinagpis. Napabuntong hininga si Leo. Hiraya, ganito ka na ba talaga? Wala ka nang tinitirang kaunting kahiyan sa sarili mo. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na hindi na kita mahal? Hindi naman basta ganun-ganun lang yun. Kinausap ka na ng tatay mo tungkol dito, di ba? Matuto ka namang makiramdam. Gusto mo talaga sirain ang buhay ko? Mahal kita, Leo. Hindi agad mawawalang nararamdaman ko sa'yo. Nagawa mo nang hindi ako kausapin ng 1 linggo, di ba? Sana yung pinagpatuloy mo na lang yun. Ang pagmamahal na nararamdaman mo ay pwede ring maramdaman sa iba. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Pagtataboy sa kanya ni Leo. Marahang lumuhod ang dalaga sa harapan ng binata at hinawakan ang mga kamay nito. Please, Leo, wag mo kong iwanan. Nangako ka sa akin, di ba? Please. Pagmamakaawa niya. Naikuyom ni Leo ang mga palad niya at hindi na napigilan pa ang kanyang sarili. Marahan niyang inalalayan ng dalaga at niyakap na mahigpit. Sorry, Hiraya. Sorry kung naging malamig ako sa'yo. Ayoko kasi na magalit sa iyong ama ng dahil sa akin. Naisip ko na ito yung makakabuti sa ating relasyon. Kaya paulit-ulit kitang pinapalayo. Sana mapatawad mo ko. Lumuluhang ani Leo. Hinigpitan ni Hiraya ang pagkakayakap niya sa binata. Please, Leo. Sabihin mo sa akin na hindi mo ko iiwan kahit kailan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Ikaw lang ang taong kailangan ko para maging masaya ako. Huwag mo na ulit akong iwan, please. Pangako ka. Pangako. Ani Leo. Marahan itong kumala sa pagkakayakap sa dalaga at hinalikan ng kanyang noo. Patawarin mo ako sa nagawa ko, Hiraya. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na yun mauulit. Hindi na ako magiging duwag pa. At ipaglalaban kita kahit sa sarili mo pang ama. Aasaan ko lahat ng mga binitawan mo sa akin, pangako, Leo. Mahal na mahal kita, Hiraya. Mahal na mahal din kita, Leo. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa hanggang sa magtagpo doon ang kanilang mga labi. Wala silang pakialam kung maraming trabahador ang nanonood sa kanilang malateleseryeng drama. Hindi na napigilan ni Leo ang kanyang sarili na makipagayos sa dalaga. Kahit anong iwas niya, hindi may tatanggi ang nabis sa pagmamahal niya para sa dalaga. Maayos na nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon hanggang sa tuluyan din silang nagkaayos. Bumalik sa trabaho si Leo, samantalang si Hiraya ay bumalik sa mansyon. Nagpasyang dalawa na bihira na lamang magkita upang hindi malaman ni Bernard ang tungkol sa kanilang relasyon. Makalipas ang ilang araw, ay malakas ang ulan pero patuloy pa rin ang trabaho sa minahan. Samantalang si Hiraya ay nasa minahan din dahil mayroon siyang tinatapos sa report sa opisina ng kanyang ama.
Delikado to pre, ang lakas ng ulan sa labas tapos nagmimina tayo dito sa loob. Reklamo ni Andrew, kasamahan ni Leo sa trabaho. Napatigil si Leo sa kanyang ginagawa. Bakit kasi pumayag ka magtrabaho? Kaya nga double pay tayo kasi yung mga gusto lang magtrabaho papasok, diba? Hindi ka naman yata pinilit magtrabaho ngayon. Kailangan ko ng pera kasi alam mo naman manganganak ng asawa ko. Ani Andrew. Manganganak? Diba, kakapanganak lang ng asawa mo last year? Gulat na tanong ni Leo. Ano ka ba naman? Huli ka na naman sa balita, buntis yung asawa ko ulit. Pangwalong anak mo na yan grabe ka. Pang-7 anak ko pa lang naman yun. Pero balak pa namin mag-isa para 4 na babae at 4 na lalaki din. Napailing na lamang si Leo ng kanyang ulo at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Habang abalang binata sa pagtatrabaho, ay nakita niyang kanyang mga kasamaan sa trabaho na lumabas ng tunnel dahil may komosyon sa labas. Ano nangyayari? Tanong ni Leo. Nagkaroon ng landslide, natabunan yung officer ni sir. At sabi nila nandun yung anak niya. Ano? Nanlaki ang mata ni Leo sa narinig at agad na tumakbo patungo sa may gumuhong lupa. Hiraya! Tawag niya sa pangalan ng dalaga. Tulong! Tulong! Desperadong tawag ni Hiraya mula sa ilalim ng lupa. Walang pagdadalawang isip na kumuha ng gamit si Leo upang simulang hukayin ng gumuhong lupa. Ngunit nagsisimulang lumakas ang ulan at mas lalong lumalambot ng lupa. Maaaring magkaroon ng second landslide sa lugar dahil na rin wala ng mga puno sa paligid sapagkat namina na nila. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagtulo ng mga luha ng binata. Sandali lang Hiraya, hintayin mo ko. Please huwag ka mawala ng malay ha, sandali lang to. Anya sa kanyang sarili habang patuloy sa paghukay sa lupa upang iligtas ang dalaga. Lumakas ang ulan at mas lalong lumalambot ang lupa. Nahihirapan na si Leo na gamitin ang backhoe, kaya sinimulan na niyang gamitin ang pala at mano-manong hukay ng dalaga. Pare, tulungan niyo ako dito, please! Pagmamakaawa ni Leo habang diretso pa rin sa kanyang ginagawa. Leo, bumaba ka na dyan! Lumalambot lang lalo yung lupa dahil lumalakas ng ulan. Kailangan mo nang tumigil, baka ikaw naman ang matabunan! Pagpigil ni Andrew sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Leo hanggang sa unti-unti na niyang nahuhukay ang ilang parte ng opisina. Saglit na lang Hiraya! Leo, bumaba ka na dyan! Malambot na lupa! Hintayin na lang natin na tumigil ang ulan bago natin muling hukayin. Ipapahamak mo lang sarili mo, Leo! Tumingin saglit si Leo sa kanya mga katrabaho. Nakikiusap ako sa inyo na tulungan niyo ako, please. Kapag hindi natin siya nailigtas ngayon, baka magkaroon ng susunod na landslide at matabunan ulit si Hiraya. Kahit gustong tumulong ng kanya mga katrabaho, ay tinignan lamang nilang binata dahil delikado. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghuhukay, ay nakita na rin ni Leo ang dalaga. Hiraya! Anang binata at agad siyang binuhat. Huwag kang mawawala ng malay. Please, Hiraya. Leo. Mahinang tawag nito bago tuluyang nawala ng malay. Baka sa mukha ng binatang pag-alala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Walang alinlangan niyang kinuha ang unang tricycle na kanya nakita at pinandar ito upang dalhin sa bayan si Hiraya. Kahit delikadong daan, ay mabilis siyang magpatakbo dahil malayo ang hospital mula sa kanila. Mabuti na lamang at nakarating sila sa tamang oras at nasagip ng mga doktor ang buhay ni Hiraya. Leo, mahinang saad ang dalaga at nais na makagalaw. Agad naman siyang inalalayan ng binata para makaupo. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Sunod-sunod na tanong ni Leo habang mahigpit na hawak ang kamay ng dalaga. Marahan namang ngumiti si Hiraya. Maraming salamat, Leo. Mula sa ilalim ng lupa, naririnig kong boses mo. Hindi ka nawala ng pag-asa para iligtas ako kahit sinasabi nilang delikado. Hindi ka nagdalawang isip na ilagay sa peligro ang buhay mo para sa akin. Hiraya, hindi mo kailangang magpasalamat. Dahil alam ko na kapag ako'y nasa posisyon na yon, gagawin mo rin ang lahat para iligtas ako. Kaya ang gusto ko lang ngayon ay magpahinga at magpagaling. Wika ni Leo, marahan niyang hinalikan ang kamay ng dalaga. Gustuin ko man kanina na sumagot sa bawat pagtawag mo ng pangalan ko, hindi ko kaya. Wala akong enerhiya at parang sinasakal ako dahil nawawalan na ng oxygen. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Hiraya. Magkaan ang loob ko na makita kang okay.
Kahit nangyari yun ulit, walang alinlangan na ilalagay ko ulit ang sarili ko sa panganib para iligtas ka. Katulad ng pangako ko sa'yo, mamahalin kita at poprotektahan hanggat andito ako. Sambit ng binata. Ngumiti si Hiraya at hinawakan ang mga kamay ni Leo. Nagpapasalamat talaga ako sa itaas dahil ikaw ang lalaking ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag walang naglakas ng loob na iligtas ako. Akala ko katapusan ko na. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa'yo. Sambit ni Leo. Marahang niyakap ng binata si Hiraya. Napaluha tuloy siya doon sa bisig ng binata. Huwag mo kong iiwan ulit, Leo, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ka. Mas lalo lamang hinigpitan ng binata ang pagkakayakap sa kanya. Hinimas itong kanyang likod, senyales na hindi ito aalis at mananatili lamang sa kanyang tabi. Mahal kita, Hiraya. Mahal na mahal din kita, Leo. Marahang hinalikan ng binata ang kanyang noo. Hinawakan siya nito sa kamay hanggang sa makatulog siya. Matagal na pinagmasdan ni Leo ang dalaga doon. Ayaw nitong umalis sa tabi ng dalaga dahil sa trauma na baka may mangyari na hindi maganda kapag nawala sa kanyang paningin ng nobya. Makalipas ang ilang minuto, ay nakatulog din si Leo habang binabantayan ng dalaga. Nagising lamang ang dalawa nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok doon si Bernard. Anak. Anitong agad na nilapitan ng kanyang anak at niyakap. Tumabi naman si Leo upang bigyan ng privacy ang mag-ama. Leo. Lumapit ang tatay ng dalaga sa binata at niyakap din ito. Narinig kong ginawa mo para iligtas ang anak ko. Gusto ko magpasalamat sa iyo. Kahit na sumuko na sila dahil delikado, ipinagpatuloy mo pa rin ang pagsagip. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng nasabi ko sa iyo noon. Dad, tawag ni Hiraya sa ama dahil nabigla siya sa pagkakayakap nito sa binata. Okay ka lang ba, Hiraya? Wala bang masakit sa iyo? Sabihin mo lang sa akin na. Pasensya na anak dahil wala ako nung oras ng aksidente. Ako ang tatay mo, ako dapat ang nagligtas sa'yo. Pero wala ako sa tabi mo nung panahon na pinakakailangan mo ko. Sambit ni Bernard na bakas sa boses ang matinding pagsisisi. Ngumiti si Hiraya. Dad, it's okay. Alam kong busy ka sa trabaho. Nandun naman si Leo eh. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya ako nililigtas. Ginawa niya lahat para lang masigurado na safe ako kahit na ibig sabihin nun ay ilalagay niya sa alanganin ang buhay niya. Anya. Hinawakan ni Bernard ang kamay ng dalaga. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Naipakita rin sa akin ni Leo na gagawin niyan lahat. Masigurado lang naligtas ka. Hindi ko nahadlangan ang relasyon niyo. Ang hiling ko lang sana ay hindi magbago si Leo. Sana'y patuloy ka pa rin niyang mahalin kahit anong mangyari. Ngumiti si Leo at nangako. Gagawin ko po lahat, sir, para masigurado na mararamdaman ni Hiraya ang pagmamahal na dapat para sa kanya. Sisiguraduhin ko rin po na poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Hindi ko po sasayakan ang tiwala at tsansa na ibinigay niyo sa akin. Ganon, mabuti naman. Sobra-sobra ako nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagliligtas mo sa nag-iisa kong anak. Sana lahat ng sinabi mo ngayon ay tutuparin mo. Anang ama ng dalaga. Dad, thank you. Masaya niyang niyakap na mahigpit ang ama. Nag-usap ang tatlo sa loob ng ilang oras hanggang sa magpaalam ang ama ni Hiraya dahil may pupuntahan pa itong meeting. Si Leo nagbantay kay Hiraya sa ospital sa loob ng ilang araw. Hanggang sa makalipas ang 1 linggo ay nakalabas na rin siya. Bumalik na rin si Leo sa trabaho nito, samantalang si Hiraya ay nagpahinga muna ng ilang araw. Hanggang sa sumapit ulit ang day off ng binata, kaya gumala sila ng dalaga. Nasa parang sila, nakaupo sa damuhan habang napapaligiran ng mga ligaw na bulaklak. Kitang-kita mula doon ang malawak na kapatagan at mga paru-parong nagliliparan sa paligid. Ang ganda talaga dito. Ani Hiraya habang pinagmamasdan ng magandang tanawin. Mabuti naman at hindi umuulan ngayon. Wika ni Leo. Bakit? Natroma ka na ba dahil sa ulan? Pabirong saad ng dalaga. Tumingin ang binata kay Hiraya at seryosong nagsalita. Dahil sa ulan na yan, munti ka nang mawala sa akin. Mga panahon na yun, halos mapaliw na ako. Hindi ko na lamang ginagawa ko sa totoo lang. Ang gusto ko lang ay mailigtas ka kahit anong mangyari. Hinawakan ni Hiraya ang mga kamay ng binata. Hindi ako nagkamali na lalaking minahal.
Hindi ko inaasahan na ililigtas mong buhay ko kahit kapalit na yung sarili mong buhay. Alam ko, nagmahal ako ng lalaking may mabuting puso at ang habang buhay kong ipagpapasalamat sa itaas dahil binigay ka niya sa akin. At habang buhay din kitang pakamamahalin. Ipinapangako ko sa iyo, Hiraya. Kahit anong mangyayari, poprotektahan kita. Ganun kita kamahal, gagawin ko lahat para sa iyo. Malamlam ang mga matang sabi ng binata. Dumakong paningin ito sa labi ng dalaga. Napalunok pa si Leo. Sa tuwing napapasulyap siya sa labi ng nobya, ay hindi niya talaga makontrol ang sarili na huwag itong halikan. Napansin naman yon ni Hiraya. Alam niyang nais siyang halikan ng binata, kaya siya na mismo ang unang humalik dito. Sa una ay banayad lamang halik na iginagawad nila para sa isa't isa. Pero habang tumatagal, ay para bang hindi iyon sapat upang mas lalo nilang maramdaman ang pagmamahal. Maya-maya pa ay kapwa sila humihingal nang tuluyang maghiwalay ang kanilang mga labi doon. Napayakap si Hiraya sa bewang ni Leo na nasa kanyang tabi. Parang ayaw na niyang mahiwalay pa sa binata ng kahit isang segundo lang. Mas lalo pa niyang idinikit dito ang kanyang katawan dahilan para mapatitig sa kanyang binata. Napakaganda talaga ng mata ni Leo. Sa tuwing natititigan niya ito ay para siyang naiengkanto. Leo, anyang pabulong. Nakapatong ang baba niya sa balikat ng binata habang tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata doon. Gusto mo ba akong angkinin? Muling napalunok ang binata. Siyempre, gusto ko. Kaya lang baka magalit si Sir Bernard kapag nabuntis kita. Anitong sagot at umiwas ng tingin. Pero mabilis ang kamay ng dalaga. Hinawakan niya mukha ng binata at pinaharap sa kanya. Saka ito siniil ng malalim na halik doon. Halos mapugtong kanilang mga hininga dahil sa kasabikan. Kung ganon, angkinin mo na ako ngayon, Leo. Handa na akong ibigay sa yung sarili ko. Kapag nabuntis mo ko, ay di mas maganda para wala nang dahilan sa edad para hadlangan tayo. Please, angkinin mo ko, Leo. Gusto ko maramdaman kung gaano kalaki ang pagmamahal mo para sa akin. Anang dalaga, sabay upo sa kandungan ng nobyo upang muli itong halikan sa labi. Dahil doon, hindi na nakapagpigil pang binata. Sa ilalim ng malalagong damo ay sabik niyang biniyak ang matamis sa santol ng dalaga. Malaya silang nagsalo doon. Wala naman kasing nagagawi sa dakong yon dahil nasa minahan lahat ang trabahador. Halos gabi na nang magpasya silang umuwi. Sinulit kasi nilang buong maghapon. Makailang ulit din siyang inangkin ng binata na talaga namang mas lalo niyang ikinasiya. Kinabukasan ay nasa minahan muli si Hiraya dahil nagpapatawag ng meeting ang ama. Habang nagsasalita si Bernard ay bigla itong tinawag si Leo. Leo, Anito, lumapit ka rito. Marahan lumapit ang binata sa tabi ng kanyang boss. Napakamot siya ng ulo dahil hindi niya alam kung bakit siya ipinatawag. Pinatawag ko si Leo dito sa harapan para sabihin sa inyo na siya na ang magiging manugang ko. Hopefully sooner than I expected. Hinihintay ko na lang na mag-propose siya sa anak ko para maikasal sila. Sambit ni Bernard. Nalaki ang mga mata ni Leo doon at namulang kanyang pisngi. Sir, Anya dahil sa matinding pagkabigla. Gusto ko ring ipagbigay alam na sa susunod na may ganong insidente, bibigyan ko ng malaking gantimpala ang sino man tumulong. Alam ko na buhay niyong kapalit sa pagtulong, pero sisiguraduhin ko na bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng malaking gantimpala. Anunsyo pa nito. Pagkatapos ay dumiretso sila sa opisina ng kanyang ama. So Leo, kumusta ang trabaho? Tanong ni Bernard. Sana nagustuhan mo rin ang promotion mo. Sir, kontento na po ako dahil sa pagtanggap niya sa akin. Hindi ko naman po kailangan na mataas sa posisyon sa trabaho. Nahihiyang sambit ni Leo. Natawa naman si Bernard. Kapag pinakasalan mo ng anak ko, ay kayong dalawang magmamana ng mga minahan kapag wala na ako. Kaya kailangan mo na ring aralin ang pasikot-sikot sa minahan. Bukod kay Hiraya, gusto ko'y alam mo na rin ang mga dapat mong gawin. Thank you, Dad. Pagpapasalamat ni Hiraya sa kanyang ama. Maraming salamat po, sir. Kung gano'n ay maiwan ko na kayo. I-check ko munang ilang part ng site dahil hindi pa ako tapos sa inspeksyon. Pagpapaalam nito at umalis na ng opisina. Pagkasara ng pinto ng opisina, ay nanatiling tahimik ang paligid.
Ilang segundo ring nakatayo lang si Leo na tila hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Biglang napangiti si Hiraya. Future son-in-law ha? Pangasar niya habang dahan-dahang lumalapit sa binata. Napakurap si Leo at napaatras ng kaunti. Hindi pa naman sigurado yon. Talaga ba? Putol ni Hiraya. Sabay ko ng bahagya para silipin ang mukha nito. Bakit parang kamatis na yung mukha mo? Ano ka ba? Mainit lang dito. Depensa ni Leo habang pinapaypayan ng sarili kahit naka-aircon naman ang opisina. Mainit? Napatas ang kilay ni Hiraya. O baka naman haalala mo lang yung ginawa natin kahapon. Oy, hindi ah. Mabilis sa sagot ni Leo pero lalo lang siyang namula. Napahagik si Hiraya. Grabe, hindi ka pa nga nagpo-propose? Ganyan ka nakabahan? Paano pa kaya kapag nag-aido na ako? Napakamo tuloy ng ulo si Leo. Ikaw kasi, hindi mo malamang ako tinulungan kanina. Tulungan? Kunwari inosenteng tanong ni Hiraya. Gusto ko nga makita kung hanggang sa naabot yung pamumula mo. Napabuntong hininga si Leo. Ibang klase ka talaga. Lumapit ang dalaga at bahagyang tumingala sa kanya. Ano kaya kung gawin na lang ulit natin yung ginawa natin kahapon? Napatigil si Leo. Mas lalo siyang namula, saka napaiwas ang tingin. Baka mamaya may CCTV dito. Wala! Doon tayo sa ginagamit kong kwarto dito. Tiyak na walang makakakita sa atin. Ano, halika na! Mabilis na hirit ni Hiraya. Grabe ka talaga. Mahina niyang sabi, pero may bahid ang ngiti. Di ba yan na 5 beses nating. Mabilis pa sa 4:00 naitakip ni Hiraya ang palad niya sa bibig ng binata. Shh, huwag kang maingay. Siyempre na pero kasi kailangan nating i-celebrate ang araw na to. Gawin nating memorable kaya ganun. Ayaw mo ba? Napangisi ang binata doon. Pilya talaga ang nobya niya. Kung ganito ba naman araw-araw di masaya. Kahit palupaypay siya matapos ang 5 ulit na pag-akyat sa langit kasamang dalaga, ay hindi siya magsasawa doon. Malugod niya itong pasasayahin hanggang sa tumirik ang mata nito at makinig sa kilig doon. Agad niyang binuhat ang dalaga at dinala sa silid nito. Nang araw na yon, ay muli nilang ipinadama ang mainit nilang pagmamahal sa bawat isa. Lumipas ang ilang oras ay kapwa sila lumabas ng silid na may malawak na ngiti sa kanilang mga labi. Muli silang bumalik sa minahan upang hindi magsuspetsya mga tao sa kababalaghang pinaggagawa nila. Habang abala doon sa pagsisibak ng kahoy si Leo, ay biglang yumakap si Hiraya sa kanya mula sa likuran. Hiraya? Ako na nga riyan, para ka nahihirapan dyan. Hanggang 5 rounds ka lang pala Tignan mo, babagal-bagal ka na sa trabaho. Ani Hiraya at sinubukan si Baki ng mga pinutol na puno ng binata. Baka mamaya masugatan ka pa Sambit ni Leo at inagawang itak. Mabigat pala. Saad ni Hiraya. Nahirapan siyang iangat ang itak. Natawa naman ang binata sa kanya at pinabayaan ang dalaga. Sige nga, sabi mo gusto mo sibakin yung mga kahoy Tignan nga natin kung kaya mo. Sasabihin mo pa ako na hanggang 5 rounds lang. Sus, ako pa. Kahit oras-oras pa basta ikaw yung kapareho ko. Kahit abutin pa tayo ng umaga hindi kita uurungan. Pagmamayabang ng binata, napairap naman ang dalaga doon. Pagkatapos ay buong lakas niyang sinibak ang kahoy. Si, kaya ko diba? Anya, bago tuluyang hinati ang kahoy. Tignan mo, tumilapon pa. Natatawang sabit ni Leo habang pinupulot ang tumilapon na kahoy. Fine, ikaw na magaling. Ani Hiraya at ibinalik ang itak kay Leo. Ngumisi si Leo. Siyempre, dito pang soft hands. Napatingin si Hiraya sa kanyang palad sa kanapairap. Excuse me, hindi soft to, high maintenance lang. Natawa si Leo. Pareho lang yun. Bigla naman lumapit si Hiraya at kinuha ulit ang itak. Sige nga, turuan mo ko, huwag puro yabang. Marahan lumapit ang binata kay Hiraya. Ganito, hawakan mo na maayos tapos idiin mo. Wika ng binata. Sobrang lapit ni Leo sa kanya na halos magkahalikan na sila doon. Bigla tuloy na mula ang pisngi ng dalaga. Hawakan ko tapos idiin? Di ba yun na yung pinagawa mo sa akin kanina doon sa opisina? Gusto mo ba talagang subukan yung oras-oras? Mapungay ang mga matang sabi ng dalaga habang nakatingin sa labi niya.
Napalunok siya dahil sadyang napakahilig talaga ng anak ng boss niya. Paano na lang kaya kapag mag-asawa na sila? Baka hindi na siya nito makalabas ng kwarto. Mabilis niyang kinintala ng halik sa labi ang dalaga. Yung itak ang tinutukoy ko. Pero sige, subukan natin minsan yung oras-oras. Baka mamaya hindi ka na makalakad, bahala ka. May ngise sa labing sabi ni Leo. Sige, kapag pinakasalan mo ko, pinapangako ko na hindi ako magrereklamo kahit araw-araw mo pa akong panggigilan. Ano, game? Yun lang pala eh. Anyang biglang lumuhod sa harap ni Hiraya. Dumukot siya sa bulsa at inilabas ang isang pouch. May laman iyong lumang rosaryo at singsing. Nanlaki ang mga mata ng dalaga doon. Nais niya lang naman sanang magbiro. Sabi ng mama ko, ibigay ko daw tong singsing sa babaeng gusto kong pakasalan. At ikaw ang babaeng yun, Hiraya. Gusto kitang pakasalan, di dahil gusto kitang araw-arawin. Pero syempre, kasama na yun doon. Mahal na mahal kita at hindi kita kayang paghintayin na matagal. Deserve mong pakasalan. Kaya Hiraya, will you marry me? Kahit wala akong may pagmamalaking ari-arian. Malaki naman tong pag-aari. Hindi na natapos pa ni Leo ang sinasabi nang bigla siyang binatukan ni Hiraya. Nang tingalain niyang babae ay halos mangiyak-ngiyak ito pero natatawang itsura. Leo naman umayos ka nga. Seryoso ka ba dyan sa proposal mo? Anitong naguguluhan. Oo naman, mahal na mahal kita Hiraya. Gusto kong patunayan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Kaya please Hiraya, will you marry me? Tumango ang dalaga. Yes, Leo. Pakakasalan kita kahit dito lang sa minahan. Kahit walang engranding kasal basta mabasbasan lang tayo. Mahal na mahal din kita. Tumulo doon ang luha ni Hiraya sa sobrang saya. Marahang sinuot ni Leo ang singsing sa daliri ng nobya. Saka siya tumayo upang salyuhan ng isang mainit na halikan labi nito. Walang bulaklak at fireworks ang proposal niya. Puro-puno naman ang pagmamahal ng kanyang puso na nais niyang ialay para dito. Makalipas ang isang buwan, ay dumating na rin ang araw na pinakahinihintay nilang dalawa. Marahang naglakad si Hiraya sa loob ng simbahan patungo sa harap ng altar. In the name of God, I, Hiraya Salvador, take you, Leo Montenegro, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death. In the name of God, I, Leo Montenegro, take you, Hiraya Salvador, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death. Pagkatapos silang bigkasin ng kanilang vow, ay nagsalita ng muli ang pare. Do you, Leo Montenegro, take Hiraya Salvador as your wife? Tanong ng pare. I do. Do you, Hiraya Salvador, take Leo Montenegro to be your husband? I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Dahan-dahang inalis ni Leo ang belong nakatabing sa mukha ni Hiraya upang halikan nito sa labi. Ipinikit naman ni Hiraya ang kanyang mga mata doon. At nang lumapat ang kanilang mga labi, ay masigabong palakpakan ang kanilang narinig mula sa mga taong dumalo. Tuwang-tuwa naman si Bernard dahil hindi magtatagal ay siguradong magkakaroon na siya ng apo. Nang matapos ang lahat sa reception, ay pagod na nakauwi sa mansyon ang bagong kasal. Binuhat ni Leo yung asawa paakyat sa kwarto nila sa second floor. Nang makarating sa kwarto, ay nakasimangot na humarap si Hiraya sa guwapo niyang mister. Mukhang napagod ka, mahal. Paano ba yan? Baka mabawasan ang performance mo mamaya. Ani Hiraya. Mabilis naman siyang hinalikan ni Leo sa labi. At sino may sabi? Minero yata to, kaya umanda ka dahil magdamag kitang miminahin. At yun na nga, matapos silang maligo ng sabay, ay sabay na rin nilang binaybay ang daan patungo sa dulo ng kaluwal hatian. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!